Jay, kamusta? Ano ang iyong take tungkol sa SONA ni PBBM kahapon? Hindi ako nanonood, natulog ako eh. Natulog ka? Ba't hindi ba importante sa iyo? Mas importante sa akin yung tulog ko kaysa sa SONA niya eh. Kasi? Paulit-ulit lang. Paulit lang. Walang hiya naman talaga si Jay Guevara. Puro pangako na naman, tapos wala na naman. Siyempre, na-reaction na natin yan eh, kahapon eh. Yung SONA ni Presidente Marcos. Hingan naman natin yung comment ni Banat Bay kung nasatisfy ba yung kanyang preference dito sa SONA ni PBBM. Maganda yung sinabi ni Senator Robin Padilla. Yung more on dun sa gawa kaysa doon sa salita. Kasi alam naman natin yung SONA minsan masyadong formality lang yan eh. Ang importante dyan yung trabaho. Talaga bang ginagawa? Kasi alam nyo, maraming sinabi dyan sa SONA nung una at pangalawa na hanggang ngayon hindi pa natutupad. Yan. So, importante rin po yan. Although, in fairness naman, tayo naman pag tama, pinapalakpakan natin at pag mali ay binabanatan po natin, tayo po ay nagpapalakpak dito sa sinabing ban na yung Pogo. Kaya lang, parang yung in-interview yung PAGCOR. May papalit? Meron pang hindi. Meron siya sinasabing pag-aaralan. Ano pag-aaralan? Sinabi na nga Sinabi na ban pag-aaralan. Ano to? Diba? Kasi hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi kayo sumusunod o sinasabi ng presidente na iban. Ayan ang aabangan natin. Kasi baka mamaya puro lang yan daldal. Pero palakpakan natin para in fairness, maganda po yung sinabi niya na iban ang Pogo. Pero sana isama yung nandyan sa may Island Cove. Baka mamaya ang ibaban lang na Pogo yung mga kalaban ng Island Cove. Pero yung nasa Island Cove ay hindi iban. Yun ang natin dyan. Babantayan natin, di ba? Meron nga silang sinasabi, Banat Bay, napapalit sa Pogo. Yun daw parang indoor gaming license, something like that. Actually, meron eh. Meron sinabi si isang isang expert, sinasabi niya na baka ang pinalit lang yung online gaming. Which is, although, to be magkaiba naman ang konteksto. Kasi sa online gaming, tandaan natin kung bakit binan yung Pogo. It's because of those Chinese na mga pumupunta dito na kriminal. Dahil alam naman natin ang Pogo ay illegal sa China. So yung mga sindikato na pupunta dito. Yung laman sa online na sinasabi na yan, sana ay hindi katulad nung sa Pogo na nagtatayo sila ng mga Pogo hub dito. Sana ganun. Diba? So, hopefully... At di natin alam, Banat Bay, kung offshore din ba to? Offshore gaming din ba to? Local ba yan? Ang parokyano ba niyan? Hindi, ang mga parokyano nito, mga Pilipino, mga estudyante nga. Yun lang. Kaya nga hindi maganda eh. Regardless, kung ano man ito, sugal pa rin kasi to, Banat Bay. So, hindi nga lang siya apektado. Sa Pogo kasi ang apektado yung mga Chinese dahil yung mga bawal kasi ang pasugalan sa Amerika, so dito sila nagtatayo ng parang hub, and then yung mga Chinese sa China yung nagsusugal. Pero kung itong ipapalit nila ganun din, tapos ang makakapagsugal pa mga Pilipino, medyo delikado yan. Naghihirap na nga bayan natin. Alam niyo naman ang Pilipino, walang pangbili ng bigas yan, pero pag susugal may pera yan. Para maraming sa pang-inom at saka pang sigarilyo. Walang pangkain sa pamilya pero meron pang bisyo, di ba? So sana wag naman maging ganun. Coach Oli, anong take mo dyan sa pagtatanggal ng Pogo at meron daw silang di umano ipapalit na halos kaparehas din? Yun nga ang nababalitaan natin dyan, Boss Dada. Rebranding lang daw yan. Pero same banana. Yan po yung sinasabi nila. Pero kung talagang tatanggalin ng Pogo, sana tanggalin na lahat ng sugal. Ang mahirap dito sa Pogo kasi meron pa itong mga kaakibat na mga kasalanan eh. Bukod sa sugal, meron pa itong pinabanggit na mga prostitution, may mga torture pag di umano, at sari-sari po mga illegal. Kaya nga pansin natin maraming nire-raid. At kung ano-anong nahuhuli, hindi lang naman sugal.
So, sana, kasi kung akong tatanungin nyo dyan, patungkol dyan, ako any form of gambling, ayoko talaga. So, ang stand ko dyan, kung tanggalin na, wag lang rebranding na parang US-based, ginawang EDCA. Oo, so, parehas eh. Coach Oli, sabi agad-agad, pero effective sa December pa. Sa end of the year. So, ano dating sa'yo no? Nakala ko ba tanggalin na agad-agad? Same nung narinig ko na doon sa mga your days are numbered. Di ba? Bilang na ang araw ninyo sa mga smuggler. May naimbestigahan ba isang smuggler? Baka naman meron bang sinisikret lang naimbestiga? nila. Okay. Parang yung driver nung drug haul na secret, hindi na natin alam kung nasaan yung driver. So same to, parang sa akin dito kung makikita natin yung resulta at hindi puro salita, palakpakan yan. Pero kung puro salita yan, ganun pa rin. No? Actually, yun nga Ano bang yun yung sinabi nung mga tao Kasi, di ba, ang ginawa nung SONA, puro numbers. Nagbigay lang ng puro numbers. Even doon sa criminality, sa lahat, puro numbers. Pero ang tanong, nararamdaman ba? Yun pati yung sa ekonomiya, kesyo, umuunlad daw. Pero ang tanong, kasi nararamdaman ba ng mga Pilipino? Yun ang importante natin maunawaan, hindi yung data. Kasi puro nga data, puro naman pero hindi naman ito nararamdaman. Yun ang problema. Di ba, Jay? Nung nakaraan, halos maririnig natin sa kanya, puro target. Ngayon, puro data. Ngayon, bibigay ko sa inyo yung mga highlights nung kanyang mga na-topic. Ayan, una, yung government unrelenting to ensure food security. Natakil niya yun. Pangalawa, yung pagbaba niya ng POGO. Yung free Wi-Fi program, ang magbe-benefit daw doon ay 10 milyon na mga unique user devices. Highlight din niya yung anti-corruption program na at par daw with global practices. So ano yung dating sa inyo at par, ibig sabihin kaparehas ng global practice in terms of fighting corruption ba to o corruption itself? Maganda yan, basta totoo. Ngayon ito pa isa, railway assistance, ayan, PH in the midst of railway renaissance. So parang ikokonekta or makokonekta na daw ang Pilipinas sa pamamagitan ng mga railways. Pero sa pagkakaalam ko, di ba, merong mga railroads na pigil yung project dahil China daw yung mga contractors. Ano pa? Yung PHP 3 3-T Green Lane Certified new investment projects across multiple sectors. Yes, ang sinasabi niya na WPS is not a myth, vows to continue to assert PH rights interest. Sabi nga niya, de-escalating yung sa South China Sea, pero sinasabi niya na atin ang West Philippine Sea. Yun nga yung sinabi ni Ana Malindog kagabi na dine-de-escalate mo, pero ina-assert mo na sa'yo. So, dine-de-escalate mo nga ba o nanggugulo ka pa? Ano pa? I-improve daw yung healthcare services for cancer patients. Ayan, yung 12,000 kilometer roads over 1,200 bridges across the country. Ayan, meron pa dito yung sa BARMM. Tapos, irrigation, farm-to-market road projects to boost PH Agri. Si Banat ba, inaantok na eh. Naantok na ako. Ano ba yan? Ano ba yan? Madami naman pala siyang marami naman pala siyang natakel. Tapos na ba yan? Oo, pero Tapos actually na? tatlong pahina ito eh. Marami Kaya lang, naman palagay pala ko baka by the time na matapos ko to. Pakigising na lang ako pagka okay na. Ito Ano? Almost 2.5 million Filipinos
lifted from poverty. Ha? Oo. Ano daw? Oo, almost 2.5 million ang ano daw nila, na alis nila sa poverty. Kasi yung 4Ps, may mga pinresinta siya ng mga napag-graduate na daw nila, na mga estudyante. Eh di wow. Asan yung mga yan? Asan? Kung Kaya nga yun yung sinasabi natin na parang ano talaga, no? Yung mga nabanggit dito, hindi talaga natin nararamdaman, no? Parang taga-ibang planeta sila. Baka zona to ng ibang bansa, hindi zona ng Pilipinas. Mas dada, kung si ano, no? Kung si, di ba dati naging issue kay BP Sara yung ano? Ghost, ano yan? Ghost student. Sa kanya naman, ghost, ano? Achievement. Ghost, maganda yung binitawan ni Jiggy para na yun, ha? Ghosts Achievements. Oh, kasi kasi parang espiritu lang, no? Nararamdaman pero hindi nakikita. Hindi nakikita. Ay, hindi. Pwedeng minsan maramdaman, pero hindi pa rin nakikita, no? Maramdaman lang tuwing sona. Walang hiya kayo. O sige, ano pa? Nantok na si Kulot. Yun nga, yung ito, maganda rin to. Investment pledges to create over 200,000 jobs. Wow. Oo. Wow. So, natanggal na nila. Kasi yung poverty alleviation, magaling yung ano nila doon. Na-alleviate nila yung poverty sa Pilipinas. At the same time, meron silang di umano ay 200,000 jobs dahil sa kanilang mga pledges. Pledges lang ba to o investment? Investment pledges pa lang to. Hindi, palakpakan natin. Palakpakan. Napakagaling nung gumawa ng speech. Tsaka pinagmamalaki na nila yung 200,000 jobs, pledges pa lang to. So, ibig sabihin, hindi pa nagmamaterialize to. Ba't pinagmamalaki na nila? Pangako pa lang ito sa kanila. Pangako pa lang naman yan. Pledges Buti sana kung actual na meron ka ng 200,000 jobs na na-create. So, Dahil doon. So, tawagin ulit natin yan na ano? Ghost Achievement. Hindi. Ghost, Meron dito Ghost target. employee. Ghost employee. Ito, ghost employee. Dahil 200,000 jobs daw to. Kasi hindi pa naman napapatupad yan eh. Wala pang ano yan. Parang pangako, pinaplano pa lang, no? Baka, hindi. Baka naman nakala nila sa SONA, PONA, plan. Diba? Plan pa lang. Hindi pa siya state. Ibig sabihin, hindi pa yung kalagayan ng ating bansa. Plano. At saka, yun nga. Pero nagsabi dito, Boss Dada, Sige, yung sige. naahon, may mga example daw na naahon sa hirap. Si TP. Oo, yung mga vloggers na dating wala namang mga pera, may mga sasakyan na ngayon. Katulad lang nung katulad lang nung dati kong mga kasamaan. Dati, nagko-commute lang sa tricycle tsaka jeep. Ngayon, ano na? May mga kotse na. May mga kotse na. Yung iba nga, may kondo pa. Aba, matindi. Ako na nga lang naging naiwang ako na lang naiwang pulubi sa amin. Walang hiya. So, meron din naman pala silang napaganda buhay. Yun yung yun mga naman vloggers na nagpapakalat ng mga fake news. Fake news nila. Talaga ba? Palakpakan. Oo, walang hiya. Tapos ito pa, yung na-miss out daw niya yung crime on illegal drugs at saka inflation. Hindi daw niya napag-usapan ba yung Then, inflation? napag-usapan naman niya yung sa drugs, konti, yung tungkol doon sa bloodless. Bloodless daw. Bloodless, tapos huliless. Di ba? Totoo naman naubos na yung mga nakuha. So, okay. Basta importante may nahuhuli. Maganda yan. Sige na. Okay na, lipat na tayo. Next. Kakanto kayo. Nantok ako sa ginagawa nyo yan. Paulit-ulit na. Wala naman nangyayari. So, anong next topic? Ayan, ang susunod naman natin na pag-uusapan nito, wala naman daw masyadong laman ang speech ni Bongbong Marcos Jr. sa ikatlo nitong State of the Nation Address. Ayon sa isang political analyst, misleading at political grandstanding lang daw ang iba niyang pinagsasabi. Narito ang balita ni Daniela Polite. Ang kanyang SONA, hindi ganun, walang masyadong laman on the achievements ng kanyang administrasyon in the last 2 years. Kung achievement na pag-uusapan, hindi ganun kalaman. Iyan ang assessment ng political analyst na si Professor Ana Malindugoy sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Bongbong Marcos Jr., Lunes, Hulyo 22. Sabi ni Malindugoy, hindi nabigyan diin ni Marcos Jr. sa kanyang SONA ang mga national concern na malapit sa sikmura ng taong bayan. Kabilang na dito ang economic recovery at poverty issue. Wala siyang masyadong sinabi kung paano niya re-resolbahin ang issue ng inflation. How would you resolve inflation? Kasi ang taas-taas ng inflation. Pangalawa, issue ng pagkakaroon ng mataas na sahod.
hindi niya na-address yun. Yun ang pinaka-importanting issue eh. Pangatlo, yung issue na ang bumababa ang purchasing power at saka kulang sa trabaho ang mga tao. Para kay Malindugoy, wala raw malinaw na solusyon sa isyu ng kahirapan si Marcos Jr. Bagamat nabanggit daw ng Pangulo ang tungkol sa pamamahagi ng ayuda, ay hindi naman anya ito ang solusyon sa kahirapan. Samantala, misleading at political grandstanding lang din daw ang mga pinagsasabi ng Pangulo tungkol sa isyu ng West Philippine Sea. We continuously try to find ways to de-escalate tensions in contested areas with our counterparts without compromising our position and our principles. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Inula ng palakpak ang mga pinagsasabing ito ni Marcos Jr. Pero para sa political analyst, magulo at maaring magdulot ng bagong tensyon sa West Philippine Sea ang mga pahayag ng Pangulo. That was a very misleading statement, actually, to be very honest, no? Coming from the president, because the West Philippine Sea is not ours. It is disputed and being claimed by other claimant states. And actually, Vietnam probably or China will react. You de-escalate tension, yet you claim the West Philippine Sea, which is one part of the South China Sea, being claimed by two strongest claimants, Vietnam and China, is you're saying, amin yan. So parang, are you de-escalating tension or you're creating a new tension? Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News. May sinasabi si Jay Guevara, may pahabol daw pala siya, na marami daw pa, 200,000 daw pala talaga ang na-create na job ng administration. Ano yung mga trabaho na yan? Ano, Jay Guevara? Barangay drug runner. Mga runner, mga pusher, dumami. So, talagang marami rin naman. Marami, at least trabaho pa rin naman yan. Marami. Oo, Yung trabaho mga pa rin tambay. naman yan. Dati, tambay lang sila. Pusher na ngayon. Snatcher na ngayon yung iba. Oo. Diba? Kanina lang, nanood tayo yung nag-viral sa Facebook. Ano? Tutorial kung paano Ay, kung matindi mga grabe vloggers na ngayon, yan, no? Ibang Grabe klase na talaga yung Isa pang hindi na pag-usapan dyan, Coach Oli, yung inflation at saka yung Maharlika Investment Funds. Sa tingin mo, Iwasan kailangan nga ba nila si dapat, BP Sara bakit sa tingin mo, hindi na pag-usapan yung Maharlika Investment Fund? Pangit naman talaga basta Maharlika. Funds. Easy. Yun na yun. Pondo yan, pondo pinag-uusapan natin. Pondo ba? Sorry naman. Di mo nililinaw tuloy. Pondo. So ayun, Coach Oli, Maharlika Investment Funds, dapat ba na-discuss o hindi? Kasi, di ba, parang flagship, nila yun eh. Flagship project nila yun eh. Hindi, wala talaga yun eh. Kasi iiwasan nila yan dahil wala namang nangyari. Wala namang ganap talaga dyan sa pondo na yan. Parang Maharlika funds ba yan o nawawalang funds na yan? Walang malinaw kung saan napunta na yan eh. Sa simula pa lang, questionable na talaga yung pondo na yan. Kaya iiwasan yan. Sa katunayan, nadidinig ko nga, although hindi ko napanood ng buong buo yung SONA, pati nga daw si BP Saray iniwasan. Ay, tama. Isa pang hindi na nabanggit, pag-usapan, Coach Oli, yung 1 million na pabahay per year. Hindi rin nila na-discuss yan. Sa bagay, no, sabi nga ni Banat Bay, since SONA 1, SONA 2, hanggang ngayon, wala pa tayong masyadong nararamdaman doon sa mga binitawan nila nung 1 and 2. So itong pangatlo, ano na rin. Sa tingin mo, Banat Bay, naapektuhan kaya yung kanyang SONA nitong lumalabas na issue ng dyan sa video na yan? Ako isa sa mga nakita ko, ako lang parang nasayang yung 20 million sa pagkain nila. Bakit? Hindi, siyempre, wala naman palang magandang na labas dyan sa SONA. Nagastos pa sila ng 20 million na pagkain, di ba? Kaya medyo, yun yung iniisip ko. Kasi wala namang problema, kunwari magsalita siya, di ba? Kasi naman yan nasa batas natin. Kaya lang, gumastos tayo ng 20 million para lang sa pagkain, para dyan. Sana man lang naibalik yung meron tayong narinig na bago. Except yung siguro, yung sa Pogo lang, yun lang. The rest is, wala puro... Speaking of, Banat Bay, doon sa, yung 20 million na ginastos nila, hindi naman pala sa pagkain Sabi na nila yun, pangalawa na yun, yung napuna sila. Una siya nagsabi, diniscuss ko yan
Una niya sinabi, siya mismo nagsabi yung 20 million. Siya, gumanon siya. Oo. Nung napuna siya, kinabukasan binawi niya. Nag-iba Ay, yung hindi ano. naman daw sa pagkain. Kasi pinakita yung menu eh. Yung menu nila, kwek-kwek, ganyan, banana Q, Oh, pero kita mo naman, ang dami. 2,000. Oo. Ano, 2,000? 2,000 ng attendees. Oo, hindi, ang dami nung pagkain. Hindi lang isa yun, marami yun eh. Oo, pero kita mo naman, kwek-kwek. Magkano lang kwek-kwek eh. Halo-halo, yun ang dessert nila. Doon sa nagluto, doon sa waiter, sa nagbook, sa nagbidding. Ano yun? So, kulang nga yung 20 million. Oo, may kaya paano yung Kulang. mga middleman? Hindi, tsaka alam ko na kung bakit 20 million yun. Ang galing nung pagkain nila dun, no? Bakit? Yung mga nanonood kusang pumapalakpak kahit wala namang papalakpakan. no? Totoo, hindi. Totoo yan. Kasi- Totoo yan. Wala naman yung ibang mga sinabi dun ni BBM, okay naman eh. So, papalakpak ng wala namang dahilan. Hindi, may Galing. kape kasi lahat yun. Kaya kinakabahan. Oh, hyper silang lahat. Hyper lahat. Ganun. Pero, Bawat ano. ano yan kasi nga, baka naman, sila lang ang nakakaramdam nung biyaya. Baka sila lang ng yung nakaka-relate administrasyon. nung mga sinasabi ni BBM. Kasi nakaka-relate, tsaka Lalo na ako, nakakaramdam. hindi ko maintindihan. Puro English eh. Yun lang, kaya pala natulog ka na lang. Oo, tinulugan ko na lang. Tsaka kahit naman siguro Tagalog yun, wala rin naman ako mapapala. Paulit-ulit lang eh. Pero bago yung SONA, yun nga, Banat Bay, may balik ko. Ano? Yung video, may lumabas na video Uy, eh. congratulations sa video. Oh, congrats. Uy, palakpakan natin yung video ah. Dahil dyan, wala yung PSPG ni Madam Sara Duterte. Thank you very much. Thank you. Good job. Good Galing job niya. kayo dyan, ha? Good job. Ang galing nyo. Good job. Pero ikaw, sa tingin mo ba, authentic yung video? Good job. Hindi, basta ako kasi, kung ano yung sinabi ni PRRD, yun ako. Di ba? Hindi galing yan sa maisog, walang basbas yan ng maisog, hindi galing yan sa kanya, kay PRRD. So, hanggang ganun, wala tayong magawa. Pero may isa akong pinagtataka doon. Ba't kaya sa maisog pa talaga piniling ilabas, hindi na lang sa channel ng vlogger? No? Yun. Yeah, well. Kasi- Magandang tanong yan. Dapat, pag mga ganon, at sa kanya naman talaga naging highlights yung about dyan sa video na yan, dapat doon pinalabas sa channel niya. Yan tuloy na pag-iinitan yung maisog ngayon. Yung isa pa, after... Hindi man lang pinag-isipan, basta lang Kaya lang nga, birada. after yung ano na yan, after mangyari yan, si Inday Sara, 75 na miyembro ng VPSG ang nirelieve sa pwesto. ng Palakpakan, walang ang galing, ang galing. Ang galing yan. At Ganda isa ng pa, achievement ng video. isa pa, dahil Ganda ng dyan, achievement. kagabi, madaling araw, alas 3, may pumarada na naman na pulis Sa in front of yung Kingdom of Jesus Christ compound. Nako. At mukhang mga nanghaharas na naman, walang mga plate numbers, ayaw magbigay ng information ng mga pulis, sinasabi lang nila na police visibility. Ano bang ano dyan? Ano bang meron dyan sa Kingdom of Jesus Christ? Ba't kailangan na may mga pulis dyan? Walang plate number. No? Grabe. Ano yan? Mobile color room? Ayan, kaya eto, mismong si Police Chief General Romel Francisco Marbil ang nag-utos sa mga armadong pulis na pumoste sa labas ng KOJC Central Headquarters sa Davao City. Yan mismo ang inamin ng mga kapulisan na 24 oras na nakaposisyon sa mismong harap ng nasabing religious compound. Si Jason Rubrico, magbabalita. First time in history na ay diha sa akbang namo. Diha mismo nag-checkpoint police visibility na wala may kriminal diri. Wapoy mga krimen diri. Dito dapat na sa kanto. Dito sa di-reporting Mingawa. Sa unahan ay Highway Patrol Group, na City Mobile Group, Full Battle Gear, diha, nagtapok, Landmark, Impress, diha, Linya, LPO, yan diri, at bang namo, sa unahan po, nanapod, Camellia, Jollibee, Orchids Hills, Gasoline Station, wala, gitad-tad naman hinoniyo, sir, ug mga kuat, patrol car. Parami ng parami ang bilang ng mga armadong pulis malapit at mismong sa harap
ng Central Headquarters ng The Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Yan ay matapos nga ang iligal at karumal-dumal na pagsalakay ng mga kapulisan sa mga KOJC Religious Compound noong June 10, 2024. Ang nakakabahala para sa mga KOJC missionary ay nagmula ang mga ito sa iba't ibang unit ng Philippine National Police, kabilang ang Davao City Police Office, Area Police Command Eastern Mindanao, Regional Mobile Force Battalion 11, Highway Patrol Group at mga pulis na nagmula pa sa Region 10 at Region 12. Kaya ang malaking tanong ng mga KOJC missionary, ano ba ang punto ng pagkakaroon ng napakaraming pulis sa harap ng isang religious compound sa 10 oras ng gabi hanggang madaling araw? At ang masaklap pa ay nakaposisyon sila 24 oras. Ano ba ang meron kung bakit nagmula pa ang mga ito sa iba't ibang unit ng PNP? Ngano man gyud nga naa man gyud sila diri sa atbang, nagkumpos diri, nag-abot sila diri. Murag lain-lain nga lugar nag-abot sila diri. Mao na nga natingala ta nga wa may kriminal diri sa KOJC. Instruction mo sa mga sir, police visibility, so wala may illegal orders, di mo siya illegal orders, so follow ra po sir. Police visibility man mong game mo sir, nagpatrolya mo. Baktas mi dito niya, tapos balik na po. Kung katwiran nila ay police visibility, ang tanong ngayon ng mga misyonaryo, bakit sa madilim na lugar sila nakaposisyon na hindi yung madaling makita ng publiko? Tanawa ko sa kangit-ngit. Ning ana kuan. Yan ang police visibility. Ngit-ngit kayo, sir. Dito mo sa may postiho kanina suga para maklaro sa mga publiko, motorista, nga police visibility. Visible ba? From the word visibility, visible mo. Dili diya sa nagtago, sir. Ning ana kang ngit-ngit, oh. Tanawa. Pasigang suga. Let there be light. And there was light. Tanawa. Suga. Siga. Oh, isa pa. Gani. Lima ka upat ka suga atong gitutok diha para mahayagan lang yun sila. Ano? Para watay tinaguan diri. Para mahayag ba, makita nato sa mga aktibidad. Kay police visible, oh, hayag kayo. Ning ana dapat Kinwestiyon din ng mga KOJC missionary nang sila ay pagbawalan ng mga pulis na linisin at putulin ang mga matataas na damo sa nasabing lugar. Paundang gani mi diha, wala gi palahos. Ang mga pulis pud nga nagbantay dire, may mga ilang gipaundang. Ning ana, ambot unsa po ilang rason nganong gipaundang nila nga maayo man ang among gibuhat nga mahinluan dire. Dakong katingalahan. Oh, dako kayong katingalahan. Kaya sa lahat ng mga panggigipit at panggagambala na ginagawa ng mga kapulisan hanggang ngayon sa The Kingdom of Jesus Christ, sino ba talaga ang nag-utos sa kanila? Isa head sa ano sir, sa RFB 11? Si Sir Colonel Sibalo sir. Colonel Sibalo. Yes, sir. So instruction ni Colonel Sibalo? Bali sa taas na dyan muna ano sir. Taas both si Marbil? Yes sir. So instruction ni Marbil? Yes sir. Sa taas na ano sir, instruction sir. Matatandaan din na sa isang press conference kamakailan ay sinabi ni Interior Secretary Benhur Abalos na ang paglusob ng mga kapulisan sa mga religious compound ng KOJC noong June 10, 2024 ay pinag-isipan, pinag-aralan at talagang pinaghandaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNR News. Ayan na, yung mga nakikita natin na effect nitong mga series of events na nangyari nitong mga nakaraan. Na-relieve yung 75 na member ng security ni Inday Sara. Tapos ito, may mga harassment na naman na nagaganap sa Kingdom of Jesus Christ. And sigurado tayo na in the remaining days or in the succeeding days, magtutuloy-tuloy pa itong harassment dyan sa Davao, which is the second safest city in Southeast Asia. Ang punto kasi dito, ang hindi kasi nila naiintindihan na yung mga ganyang hakbangin, yung mga ginagawa nilang mga hakbangin, yan, for example, yung mga videos na yan at yung kung ano-ano pa na mga ginagawa nila, maaring may nagbe-benefit dyan, pero sila-sila lang. Kung sino yung naglabas, kung sino yung nagpakita. Dami nga nagagalit dito eh. Pwedeng sila yung mag-benefit. Para maaring natutuwa yung ibang mga politiko na nagsasalita dito sa mga rallies na ito, maaring sila mag-benefit dito. Pero ang masaklap kasi,
meron ding hindi nagbe-benefit at merong nagiging biktima itong mga hakbangin na ginagawa nila na unannounced. Ito ang laging apektado, una, Davao, Kingdom of Jesus Christ, at mga Duterte. Ito na nga, si Inday Sara na hinugot yung kanyang, yung kanyang security 75. So sa ngayon, ang bantay na lang ni Inday Sara ay yung PSG, which is kontrolado pa rin yun ng Malacanang kasi wala na yung yung VPSG. Wala nang ganun. So paano pag hinugot pa yan? Wala nang magbabantay kay Inday Sara. Napapaisip ako dyan palagi na hindi kaya parang lang to, pain. Dalawa, pain sa vlogger at pwedeng pain para sa Duterte. Para ipain na para makasira, makapahamak. Kasi kung nag-iisip ng maayos yung naglabas ng video na yan, hindi ilalabas ang maisog yan eh. Hindi ilalabas nila kasi alam nila na mapuputukan dyan yung mga Duterte. Dahil alam nila yung maisog ay Duterte. Duterte, yeah. Diba? Kung talaga, yan eh. kung Pero talagang may tama ka concern, dyan, kung talagang may concern yung tao na naglabas ng video na yan, hindi mo ilalabas yan kung may concern ka sa Duterte. Ibig sabihin yan, lumalabas lang na wala ka talagang din pakialam sa mga Duterte. Kumbaga yung magiging resulta na itong ginagawa nyo, wala kayo talagang wala kayong pakialam. Gusto nyo lang, makadamage kayo doon sa kabilang kampo. So yung mga nag-i-enjoy ngayon, tuwang-tuwa dito sa video na to, na talaga namang nagbubunyi, ang tanong ngayon, natanggalan si Inday Sara ng 75 na security. So paano na? Anong gagawin natin? Ngayon, sinasabi ko kanina, masaya ba? Oo, masaya ba? Hindi, alam mo, isa pang matindi dito. Yung sanang fino-focus nila yung sa PhilHealth. Yes, ito nga. Grabe yan. Alam nyo, grabe po yung ginawa nilang yan sa PhilHealth. Yan, ramdam ng tao yan. Yan ang pag pinokus natin yan dyan, yung issue tungkol sa PhilHealth. Naku. Magigising ang taong bayan. Lahat nagko-contribute dyan, Banat Bay. At saka una-una, magagalit ang mga ospital na hindi nababayaran. Isipin nyo, hindi sila nababayaran and yet, may excess kuno na tinanggal at nilipat sa iba. Anong kabalastugan yan? Yan ay isang hindi ho yan tama. Tapos isa na, yan talagang dikdikin natin. Yan talaga yung issue na sinasabi natin na may epekto sa atin. Oo, sa tao. Kasi itong bangag-bangag, alam na ba na natin? Obvious, wag na tayo magloko-lokohan. Ulit na yan eh. Oo, obvious naman na. Well, again, speaking of PhilHealth, ayan, kasi yan ang talagang issue na dapat natin tinututukan. Aside from that, pag-uusapan natin yan ulit sa mga susunod na pagkakataon. Nagpaliwanag ang pamunuan ng Finance Department patungkol sa paglipat ng halos 90 bilyong pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ayon sa DOF, legal daw ang naging hakbang. Ang pahayag ay makaraang samut-saring batikos ang kanilang natanggap mula sa iba't ibang grupo at individual hinggil sa naturang issue. Si Creseline Catarong magbabalita. Nakita naman namin Sinusundan lang ng Department of Finance ang utos ng Kongreso kaugnay ng paglipat sa National Treasury ng halos 70 bilyong piso na hindi nagamit na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ang inihayag ni Finance Secretary Ralph Recto sa ginanap na post-SONA discussions ng Food Security and Economic Development Cluster sa Pasay City nitong Martes. Paliwanag ni Recto, nakapaloob sa budget sa 2024 na kung saan sinasabi ng Kongreso na dapat mag-issue ang DOF ng circular para magamit ang mga pondong ito na posibleng natutulog lang at hindi nagagamit ng ibang mga government-owned and controlled corporation o GOCC. Sinabi ng kalihim na tiningnan ng ahensya kung may merit ba ang utos ng Kongreso. At aniya, nakita nila na totoo na mayroong nasa 200 billion pesos na natutulog sa dalawang GOCC ng pamahalaan. Isa rito ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC at pangalawa ang PhilHealth na humigit kumulang 89.9 billion pesos. Tinignan natin kung ito'y gagamitin natin para doon sa mga naka-priority sa program fund. Makakatulong ba ito sa ekonomiya ng ating bansa? Makakapaglikha ba ito ng mas maraming trabaho? Nakita namin sa aming pagsisiyasat sa DOF na makakatulong to sa lalong paglago ng ating ekonomiya by more or less 0.8%. Ibinahagi pa ng Finance Chief na nagkonsulta sila kung ito ba ay legal na pwedeng gawin. Kabilang sa tinanong ng DOF, ang Governance Commission for GOCCs, Office of the Government Corporate Council at saka ang Commission on Audit. At anirekto, ang balik sa kanila ng tatlong ahensya na ito ng pamahalaan ay legal daw lahat ito.
ang naturang hakbang ay hindi rin daw madaragdagan ang deficit ng bansa. Hindi rin makakadagdag sa utang ng Pilipinas. At yun ang dahilan kung bakit naman na-issue na nga yung circular at pinasa ng mga board of directors, halimbawa ng PhilHealth at saka ng PDIC. Tiniyak din ng kalihim na hindi mababawasan ang programa ng pangkalusugan ng PhilHealth. Kung maalala, inihayag ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI na mas maigi para sa PhilHealth na bayaran ang bilyon-bilyong utang nito sa mga pribadong ospital kaysa ibalik sa National Treasury ang sobrang halos 70 bilyong piso na unused subsidy fund. Isiniwalat ni PHAPI President Dr. Jose Renegrano na nasa 4 na bilyong piso pa ang utang ng state insurer sa mga pribadong ospital. Ang lahat ng gamot, supplies, siyempre tumakas din ang sweldo. Those things affect the hospitals, especially the private hospitals, kasi wala naman kaming subsidy ng government. So, yun, kaya din tumataas ng hospitalization cost ng mga private hospitals. Eh kung binabayaran na ba nila yung pagkakautang sa amin, 90 yun kaysa ibalik nila yan sa treasury, bayaran na muna nila yung pagkakautang. Una na ring nagpahayag si Dr. Tony Gatchon, isang independent health reform advocate, na unconstitutional ang ginawang pag-transfer ng halos 70 bilyong pisong sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Anya, ang nasabing excess funds ay hindi dapat i-divert o ilipat sa unprogrammed appropriations kasi hindi pa natutupad ng PhilHealth ang mandato ng universal health care. Sobrang pera, pinamigay nila, kulang na nga ang ating budget para sa healthcare. That is unconstitutional, that is illegal, that is immoral in the first place. Hindi mo dapat ibigay ang perang yan dahil pera yan ng mga tao sa kalusugan, particularly PhilHealth. Para naman kay Senator Bongo, ang chair ng Senate Committee on Health, hindi katanggap-tanggap na may pondong nandyan na hindi nagamit para matulungan ang bawat Pilipinong miyembro naman ng PhilHealth. Pero ngayong ibinalik ang nasabing pondo sa National Treasury, para kay Go, dapat hindi ito masayang at dapat ang makabenipisyo pa rin dyan ay ang taong bayan, lalo na ang mga may hirap at may sakit. May pahayag din sa isyong ito si former presidential spokesperson Harry Roque. Hindi po ako naniniwala na walang paggagamitan yung 90 billion na ibabalik sa national coffers. Unang-una, labag po yan sa batas. Ano ba naman ang hirap intindihin doon sa ang lahat ng pondo ng PhilHealth nakalaan para sa benepisyo ng mga miyembro o di naman kaya para pababain ang premiums? Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Greselyn Catarong, SMNI News. Alam mo, yan ang tinatawag talagang scandal. PhilHealth scandal yan. Kailangan yan ng dikdikin natin ng todo-todo dahil malaking yung problema. Di ba kung maalala ninyo, nagagalit na yung mga ospital noon, hindi na tumatanggap ng pasyente dahil hindi nakakabayad yung PhilHealth. Tapos ngayon sasabihin nila sobra. Di ba? May kinikwento nga si Boss Dada. Sige, kwento mo. Hindi, yung kung matatandaan ninyo, yung kay Inday Sara na 125 million na tinransfer galing sa National Treasury na ginamit ni Inday Sara sa kanyang opisina, galit na galit ang Makabayan Block doon. Bakit ngayon, itong Makabayan Block, hindi mo maririnig na nagagalit, na nag-transfer, ito pera talaga to ng taong bayan, nagko-contribute ako sa PhilHealth para pagka nagkasakit ako, meron ako makukuha sa PhilHealth. Eh ang problema, pera na kinontribute ko, hindi to buwis as in, contribution to galing sa pinagtrabahuan ko. Kinuha mula sa PhilHealth, dinala nila sa kanilang sisidlan. Tapos hindi alam kung saan nila ilalagay. Makikita mo ang Makabayan Block masyadong tahimik, wala silang imik tungkol dito. Sige, Jay. Baka natatakot kasi 'di ba baka makasuhan na naman sila ulit eh. Oo, di ba yung isa nakasuhan na, convicted. Baka kapag pinakailaman pa nila yan, baka mamaya yung isa sa kanila naman yung makasuhan. So, pang blackmail yan, parang ganon. Kaya ang ginagawa siguro nila, tahimik na lang.